I entitled the message today, the problem with Palm Sunday. Ano kaya yun? Sa pambungad, sinabi ko, a blessed Palm Sunday, pero may problema pala rito. Amen? May problema. So, ano kaya yun? So, let us now discover. Ang ating text na pag-aaralan is from the book of John. No? Although this account was all written sa apat na books of the Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, and John, gagamitin po natin ang John chapter 12. Nais ko pong tumayo tayong lahat sa ating pong pagbasa sa kanyang mga salita. At patuloy tayong maging sensitive, mga kapatid, sa presence ng banal na Espiritu, because lagi kong sinasabi sa inyo, there's a benefit of listening to the Word of God. In fact, our faith is being strengthened by hearing and by hearing from the Word of God. So there is power. That's why we need to listen, to study from the Word of God. Kasi po, it nourishes our spirit, it strengthens our faith. So babasahin po natin ang text na ating pong pagkukuhanan ng mensahe sa araw na ito. Sabi dito, the next day, the great crowd that had come from the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. Ito yung simula po sa verse 12. Marami daw mga tao na dumating o pumunta sa festival. Ang festival pong yun na tinutukoy is the Passover week. Yung isang linggo ng Passover. Pinagdiriwang po ito ng Israel. If you can remember, di nila kinalimutan yung ginawa ng Panginoon when they were rescued by God from the angel of death. No, naalala niyo po yung huling salot sa Egypt, ay naglagay sila ng dugo, ng tupa sa kanilang mga pintuan, kaya yung angel of death di sila, at mga Egyptians lang ang tinamaan. Okay? Tinawag ko yung Passover, the angel of death pass over them. Okay? So, kaya doon nagsimula yan, at pinagdiriwang nila yon. So, the coming week, kaya next week po ang simula actually noon. Okay? So, today is Palm Sunday. Ngayon, they took palm branches and went out to meet him. So, yung mga tao pong excited, kasi by this time, kilalang-kilala na talaga si Jesus. No? For almost 3 years na siyang na-reveal, nagpakilala, nagturo, naghimala, nagpagaling sa mga maraming sakit. In other words, famous na si Lord at iniisip nga nilang alam ng maraming mga tao na doon na si Jesus talaga yung Messiah sa kanilang understanding, okay? Na siya yung rescuer nila, yung tagapagligtas nila sa Roman Empire, no? Sa pagkaalipin nila sa Roman Empire. Sabi dito, sabi ng mga tao, they took palm branches, and sabi dito, and they shouted, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ito pang sinisigaw ng mga tao. Blessed is the King of Israel. So may recognition sila that truly the Messiah will be their rescuer, the conquering king. That the prophecy that the Bible is telling them. Okay. Sabi dito, Jesus found a young donkey in verse 14 and sat on it. Yung young donkey meaning a young horse, no? At sumakay daw dito si Lord, as it is written. So when it says in the Bible, it is written, referring to the Old Testament prophecy. Ang sabi dito, Zechariah chapter 9 verse 9 po kasi, and do not be afraid, daughter Zion. Ayan. Kinote itong Zechariah chapter 9 verse 9. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. Ayan. So natupad po yun sa kanilang panahon. At first, his disciples did not understand all this. Okay, so remember na si John ang nagsusulat nito, kasama siya tinutukoy niya. Hindi daw nila naintindihan pa ito nung una. Yung mga pangyayaring ito, yung Palm Sunday ito. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written. So meaning to say, after na siya mag-suffer, mamatay, sa krus, inilibing at muling nabuhay, at nag-glorify, bumalik sa langit, saka lang daw nila na-realize, na intindihan that these things, yung mga nangyayaring yun ngayon na kinikwento natin, had been written about Him, na lahat ng mga nakasulat sa lumang tipan patungkol sa Messiah talaga naganap ito sa ating Panginoon. And that these things had
been done to him. Na ang mga lahat daw ng iyon ay dapat mangyari sa kanya. So, realization ito ng mga alagad ng Panginoon. So, ano po ang nais ipahiwatig sa atin ng Lord sa mensaheng ito? Tayo po una sa lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa magandang panahon itong binigay mo at salamat sapagkat mag-aaral po kami ng mga salita mo, kaugnay po sa pinagdiriwang na ito ng mga Kristiyano sa buong mundo. Patungkol po sa pag-alaala namin ng pinakadakilang gawa mo, Panginoon, kung bakit kami naging Kristiyano. Ang Diyos na nagkataong tao, naghirap at namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin kami sa aming mga kasalanan. And thank you so much today because we are going to study and understand, Lord God, the intent, the principle ng occasion ito na amin pong binasa sa text ngayon. Lord, lead us, and I ask the Holy Spirit to, Lord, quicken our spirit so that we can fully understand your purpose, the reason, O God, kung bakit mo ito'y hinayag sa amin. Mangunahan po kayo, Banal na Espiritu, kayo na po ang bahala sa mga anak mo ngayon na maunawaan namin lahat ng mensaheng ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. You can be seated now. Okay. Here it is. Okay. So, huli man daw. Ito na, nandito na. Okay. So, palapakan muli natin si Lord sa araw na ito. Today is Palm Sunday. Amen. Alam niyo pa ang halaman na palaspas is very symbolic po yan na halaman sa Israel, no? Pagka yan po'y tumutukoy din po, mamaya papaliwanag ko po yan sa inyo, ang mga mensahe po ng halaman na yan na pag-uusapan natin, na ginamit. Bakit hindi dahon ng igos, o bakit hindi dahon ng mga vine, yung vines, no? So, tingnan po natin. Ngayon, we need to understand na ang Palm Sunday, mga kapatid, or tinawag din po ito sa ibang katawagan sa Bible na triumphal entry. Bago-bago yata ang mic ko. Okay lang ba? Okay lang? And you know, why this is called Triumphal Sunday? Because it talks about the victory in which Jesus introduced Himself. Pumunta siya at this moment, yung kasikatan niya ng kilalang-kilala na siya sa Israel, sa Jerusalem, lalo na sa panahon na yon. At marami na naghaka-haka na siya talaga ang Messiah. Siya yung rescuer ng bayan ng Israel. Siya yung tinutukoy sa lumang tipan na conquering king. Conquering king. Parang ano. Amen. So, kaya nga po, triumphal in a way because matagumpay pong nahayag si Lord nang pumunta siya, yung pagpasok niya sa Jerusalem. Amen? You know, people, this is not just a simple parade. It is a presentation. Present ni Lord ang sarili niya. Hindi siya kinurunahan ng mga tao dito, kundi hinahayag niya. He is revealing Himself as King. Amen? Hallelujah. Alam niyo ba, the good news, people, na ang Diyos po natin ay Diyos na laging nais magpahayag. Ayan, sabihin mo, God is a revealing God. Amen. Tandaan niyong mabuti, kaya ito ang magandang balita sa ating lahat, lalo tayo ngayon sa panahon ng church, na walang hinangad ang Diyos kundi mahayag siya sa atin. Sa lahat ng sandali ng buhay mo, lagi mong tandaan, gusto ng Lord na mahayag siya sa iyo. Mahayag siya sa gitna ng problema mo, mahayag siya sa gitna ng kasaganaan mo, mahayag siya sa gitna ng tawa mo, mahayag siya sa gitna ng pagdurusa mo, sa pag-iyak mo. Natutuwa ba kayo sa ganong totohanan? Pagka kayo lalo na sa mga paghihirap, minsan may mga drama kayong nasaan si Lord, di nyo alam, naghahayag si Lord. No? Let us, di ba? Always remember that, kung ganyan ang karakter ng Lord na ito, mga kapatid, di ba, dapat sa ating paglapit sa Kanya, malaya kagad nating kinikilala na nandyan siya kapag tinatawagan natin siya.
Hindi siya Diyos na nagtatago. Amen? Hide and seek, hanapin mo ako. No. Amen? Diba si Lord, may sinabi nga siya si Lord, acronym ask, diba? Ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and the door shall be open. Those are all positive declaration ng katangian ng Diyos natin. Amen? At dito, pinahayag niya ang sarili niya, kasi magaganap na yung most misinterpreted moment sa history, yung cross. Sabi ni Paul, foolishness daw yun sa mga di ba, sa mga Gentiles. Di ba? Kaya, kung tutusin, yung ginawa ng Lord talagang yun, it's really hard for them to understand. Kaya nga, dito natin maunawaan sa takbo ng istorya natin kung paano. Kaya nga, at this time, the king is present, natupad, the prophecy is fulfilled. Binasa natin yan sa verse 15. Di ba? And the disciples are there. Yung mga disipulo ng Lord, while He was riding on a donkey, the disciples were with Him alongside, yung 12 alagad niya. Wala na si Judas pala. Ay, hindi pa nandun pa si Judas kasi after pa ng gabing yun, pinagkanulo. No, the next week na. Okay, so yet still, he misunderstood. Ito na ang problema. Maraming di nakakaunawa. Sabi natin, nakakaunawa. Huwag niyong isipin, alam niyo na, pero sa totoo, di niyo pa alam. Pagdating sa Lord, huwag kayong magsalita kaagad na alam ko na. No, amen? Sa totoo lang, mapapahiya tayo, marami pa tayong di alam. Di ba? So, Palm Sunday looks like a celebration. Itong makikita po natin. Di ba? Pagdiriwang. Kasi nagkatuwaan. Alam niyo po ba, ito'y pinupunta ng maraming mga tao. Yung mga, both the Jewish people and the proselytes. Pag sinabing proselyte, mga nagpa-convert sa Judaism na mga Gentile people. No? So, talagang kapistahan sa tayong mga Pilipino, we are so familiar with festivities, di ba? But behind the celebration, there was confusion. So, because probably the mindset of the people are divided. Is it really? Is he really the coming king? Is he really sabi ng mga Jewish people, is he really our long-awaited Messiah? Di ba? They are confused. In fact, as a matter of fact, these people, as we go on with this message, maunawaan po natin kung bakit at first they shouted, Hosanna, but just after almost, wala pang isang linggo, they shouted, crucified him. So meaning to say, they do not understand the Lord. Amen? So behind the praise, there was misunderstanding. Akala nyo, kaya mag-ingat kayo na, praise the Lord, praise the Lord. Totoo ba yan? Do you really understand whom you are praising? Amen? So that's the point. Kasi itong mga tao nagpe-praise, Hosanna. Di ba? And behind the crowd, there was a problem. Kaya nga pinamagatan ko po ito, the problem with the Palm Sunday. So, yan po. Kasi po, because even today, many look at Jesus but don't know Him. Many hear Scripture, nababasa, but don't understand it. Sino po hindi na madalas problema natin, binabasa ang Bible pero hindi natin naintindihan. Many follow Christ but don't fully perceive Him. Diba? Baka akala natin, kasi nakasanayan, kasi nandito na ako sa Light Church, tagasunod na rin ako. Is it really so? Diba? Kaya nga tanda natin ano nangyari dito, mga kapatid, sa okasyon na ito, ang tanong natin, kung ano nga ba nangyari sa kanila, hindi, kundi, nangyayari pa rin ba ito sa atin ngayon? Yan. Kaya nga, anong mga bagay, anong problema nakita po natin sa okasyon na ito? Ito, tutunghayan po natin mula sa ating talata. Number 1, kung titignan po natin, yan, the insufficient view of the people. Yan. Bakit tinawag kong insufficient? Sabi ko nga sa inyo, may idea sila, pero kapos. Amen? Di ba yun nangyari dito? Sa totoo lang, they have been into that, sometimes kaya wag nating talagang tandaan. Tandaan natin pala ito mabuti. Huwag tayo mag-rely ng ating conviction mula sa likaw ng bitukan ng karamihan. Di ba? Amen?
Kasi ito ang yung paniniwala ng marami. Yun ang magaling siguro, di ba? In fact, it is the opposite, di ba? Naalala tuloy natin yung parable ni Jesus, doon patungkol sa katotohanan, masikip ang daan patungo rito. Pero sa kamalian, malawak at marami ang, o di, pagkaroon ng pinag-usapan, maraming mapapahamak. Amen? So, tignan po natin dito, they took palm branches. Kumuha sila ng dahon ng palaspas na ito, no? At katulad na sinabi ko po, ang Palm Sunday sa kanila very symbolic. Ang ibig sabihin nito, it is a symbol of victory and national pride. Amen? Probably, itong mga taong ito, lalo ng mga Jewish people, they were so excited because at last, ito na nga talaga yung aahon sa atin mula sa pagsasakop ng Roman Empire, no? Amen? At talagang they are patriots. Marahil nung ginagawa nila yun na ito na. Kaya pinapasinayaan namin, pinapangunahan namin ang pag-welcome ng tagapagligtas na ito. Na ang tingin nila ng pagliligtas, yung isang mandirigma si Jesus na magpapakilala at siya ang tutugis at tatapos sa mga Romano. Amen. Kaya nga ang sigaw pong Hosana, ang meaning ng Hosana, by the way, sa English, save us. Pag binasa niyo Psalms 118, 118, save now, we pray you, ang ibig sabihin ng Hosana. Nagmamadali, iligtas mo na kami ngayon, yan ang aming pamanhikan sa iyo. Yan ang sigaw niya. Ano sinasabi nila kay Lord? Ito na, dumating ka na, iligtas mo na kami ngayon. Nagmamadali, ano? Kaya huwag niyo, lagi nating sinasabi, madalas maraming napapahamak sa mga nagmamadali. Di ba? Amen? At hindi lamang yun, they even declared, blessed is the King of Israel. Because they all know that the Messiah will truly become the King. Because galing siya sa lahi ni David, na angkan ito ng mga hari ng Israel. Okay? So that's their picture, okay? Now, kung titingnan po natin, everything sounds right. Everything looks right. But everything is not right. Tingin mo, pakinig mo, mukhang okay, masaya, nagdiriwang na. Pero hindi po. Because they are seeing Jesus through the lens of political expectation. Mali ang tingin nila. They are not seeing the cross. Remember, na ang occasion ng Palm Sunday is the culmination, the beginning of the incoming death and suffering ni Lord sa cross. Di nila nakita yon. Na-miss nilang makita yon. It's no wonder at the end of the day, before matapos bago pa yung sunod na linggo, sabi ko nga sa inyo, these people who are shouting, Hosanna, Hosanna, they were the people who are shouting before Pilate, crucify him, because they were so disappointed because their expectations were not met. Sino rito ang madalas may ganong attitude? Pag hindi na met mo yung expectation mo sa Lord, nagtatampo ka, nagagalit ka, may drama ka pa sa Lord. Bakit Lord, kung kailan ako naborn, nagkaganito ang buhay ko? Bakit Lord, nasaan ka? Di ba? Kulang na lang nasabihin mo yung sikat na linya ni Nora Honor. Walang himala, di ba? Madrama, di ba? They want crown without the cross. But you know, people, the true Messiah of Israel and of the world came first as a suffering servant. That means the cross, the crown of thorns, before he will, sa second coming niya, he will return as the conquering king. Yan ang hinihintay nating lahat. That is the crown of gold, glory. Amen? They misunderstood this truth. Although it was well written, Isaiah 53 was graphically wrote about the image of the Messiah who is a suffering servant. Amen? Kaya mga kapatid, their admiration turns to accusation. From Hosanna to crucify him. Di ba? Ganyan mga didisappoint pag di mo. Minsan tayo ganoon eh. Kaya nga ang tanong dito sa puntong ito mga kapatid, pag kulang ang kaalaman mo sa Panginoong ito, katulad ng karamihang mga tao, na
na pag siniran mo ng gospel, sabi nila, alam ko na yan, kilala ko na si Kristo. Pinanganak akong Katoliko. Familiar ako kay Kristo. Pero alam natin na hindi yan, it's insufficient. Every person must need to have a personal relationship with the Lord to benefit from what He has done on the cross. They must believe on what He has done on the cross, receive the gospel, because it was the Lord who died for each one of us so that we can have peace with God. By the way, the symbol of palm is also peace, not war. I mean, the symbol of, not the palm, the symbol of donkey. In their time, when it is horse, yan ang simbolo ng pakikidigma. Ang donkey is a simbolo ng kapayapaan. Amen? Kaya nga yung crowd, emotional but not spiritual. Di ba? Gusto nilang shortcut. Amen? Alam niyo, walang shortcut sa pagsunod at paglago sa Lord. Walang shortcut. Sabihin mo sa katabi, there's no shortcut. Mas mainam, it's better to follow the system. No? There are people who do not want the system because it's difficult. Parang ganun din. They do not want the cross. They want immediately the crown. Di ba? Kaya it takes process. It takes the cross before the final crown. Di ba? They are loud but not loyal. Di ba? Ang sisigaw, di ba? Ang lalakas ng boses nila. Hosanna! Hosanna! How about you? Malakas ka bang kumanta sa Lord? Are you just loud in singing and yet you're not loyal in obedience? Amen. Ganyan ba tayo? Kaya minsan nakakatawa, minsan pag nagbabasa tayo ng mga accounts sa Bible, itong mga taong ito, parang napakahina ng mga, bakit? Hindi nila ba naintindihan, ang dami ng ginawa niya, na-witness nila si Jesus, mga miracle ni Jesus, lahat ng may sakit pinagaling, nagpakain ng 5,000, nagpakain ng 4,000, mga kalalakihan pa lang yon. Amen? And yet, mababaw ang kanilang understanding sa ating Panginoon. Kaya nga, minsan pa-impress lang, impressive but not enduring. Hindi sapat, alam ni Lord yung ating heart content. Di ba? We cannot mock God. Are we just trying to impress the Lord? Or, the best way to impress God is to endure His, the purpose that He has set for us. Amen? Yan ang katotohanan, mga kapatid. Amen? Kaya yan ang malaking application sa atin. No? A lot of people, they keep on attending church, sing songs, even say, Lord, Lord. Di ba? Ang gaganda pa nga natin, naiyak pa tayo sa mga awitin, which is correct. There's nothing wrong with that. But their commitment is based on what they expect from Jesus, not who Jesus truly is. Kaya ang lesson po dito, mga kapatid, hindi sapat at hindi tama, dito malalaman na kulang-kulang. Pangit yung salitang kulang-kulang. Kapag ka ang pakay natin sa Panginoon, our motive in worshiping the Lord because we have benefits from Him. Why are you worshiping God? Because He's answering my prayers. Why are you glorifying Him? Because He's healing me. Amen? We worship God because of who He is. Amen? Hallelujah. Kaya tanda natin mabuti, mga kapatid, ganoon dapat ang depth, yung lalim. Huwag tayong pumayag na ang babaw natin. Ang tagal na tayo, pero mababaw pa rin tayo sa pagkaunawa. Tanda nyo, malalaman nyo po kung talagang malalim tayo sa pagkaunawa sa Panginoon, kung kilala natin talaga kung sino siya, dahil hindi man dumating na yung expectation mo, makita mo, hindi ka pa rin magbabago sa Kanya. Magtitiwala ka pa rin sa Kanya. Amen? Kaya tandaan nyo mabuti, no? A shallow view of Christ always produces a shifting devotion to Christ. Pag mababaw ka, madali ka lang lumayo.
Hello? Sabi mo sa katabi mo, kumusta ka? Amen. Amen? Hallelujah. Now, is the Lord speaking to your hearts right now? Are you here because of convenience or because of commitment? Amen. Amen? Hallelujah. And the second thing that we can see dito po sa problem, di ba problema yon? We're talking about the principle that we are understanding from this occasion. It's a beautiful occasion, but it gives us something to think about. It is confronting us. Amen? The second one, mga kapatid, is this. Hindi po lamang, mga kapatid, the problem with the Palm Sunday is the insufficient view of the people, kakulangan ng kumpletong pagkaunawa nila, no? Sa haring itong dumating, kundi the ignored voice of prophecy. No? Pag sinabing ignored voice of prophecy, because we are referring to the testimony of the Scripture. Kasi dito po sa talatang 14 and 15, klarado po rito pinapatunayan ni John sa kanyang pagkasulat, yung naganap na naupo itong Panginoon, pagpasok niya sa Jerusalem through the donkey, was a direct fulfillment. Hindi tsamba ito ha. Sabihin mo sa katabi, hindi tsamba. Kaya lagi natin sinasabi, pag sa Diyos, walang tsamba-tsamba. Amen? Hallelujah! O yan din ang reason, mga nagtatanong, bakit ang Kristiyano daw bawal na magsugal? Kasi walang lack, kundi faith, F-A-T-E. Walang tsamba-tsamba. Ang Lord, lahat ang nakaplano sa buhay natin. Amen? Okay. Sabi dito, as it is written. No, so, yung scenario that Jesus, sumakay siya, no, sa isang batang kabayo at naupo rito, katuparan sa nasulat, nasusulat. Do not be afraid, daughters Zion. Pag daughters Zion po, the people of Israel ang tinutukoy dyan. Amen. Huwag kayong matakot, sabi niya. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. Diba? Ayan. Yan po ang declaration. Actually, ang original niya, Zechariah chapter 9, verse 9, rejoice greatly, daughter Zion, shout, daughter Jerusalem, see, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt and the fool of a donkey. Kaya nga tandaan nyo mabuti mga kapatid, hindi ito random, hindi ito accidental. It is revelational. You know, every fulfillment of the Bible, of the Scriptures, are all revelational. Whatever we are learning from the Word of God, those are all revelation to us. Nakuha nyo mga kapatid? As I've mentioned, a horse symbolizes war. A donkey symbolizes peace. The goal of the Lord when He comes first is what? To settle peace. Peace for your soul. Amen? Because we have been enmity with God because of our sin. Sabi ng Bible, God is a holy God. We are sinners. No one is righteous. Kaaway natin ang Diyos by default. Kaya ang unang ginawa ng Panginoon, sinettle niya ang issue ng spirituality bago ang physical. He settled it through the cross. Amen? The forgiveness of sins. The atonement. Yung word na atonement, He took our sins, which is the problem. Kaya lagi nating tandaan mga kapatid, kapag physical, superficial lang ang ating, katulad ng opinion ng mga taong ito sa first point natin, di ba nagtataka tayo, kapag ang layunin natin sa paglapit sa Lord are all the things na mapapakinabangan mo, yung mga bagay na mapapasayo, magbebenepisyo ka, those are all material. Those are all physical. No wonder if yun ang inuna at matalino ang Diyos, inuuna niya ang issue ng spiritual. Tandaan niyo mabuti, ang mga tao po
magtataka kayo, kahit nasa kanya na ang lahat, kung spiritually bankrupt siya, wala pa rin siyang kaligayahan. Nagtataka ba kayo sa mayayaman, nagpapakamatay? Nalululong sa droga? Nasa kanila na lahat? Because the point is not what their physical needs, but the spiritual needs ang problema. At sinettle ng Lord yan through His coming. That's the point of the coming of Jesus. That's the meaning of cross. He needs to die for you and me on the cross so that your spirit will be revived, your spirit will become born again, so that you can find satisfaction. So no matter what this physical world may offer you, you may not attain everything that you are dreaming from this world. If you have the Lord, you are satisfied. And even the Bible is testifying, if you have Christ, you have everything. Because it's not just the satisfaction, but the eternal promise of the Lord sa buhay na walang hanggan. Amen? Dahil alam naman natin, practically speaking, kahit man anong bagay na matamo mo sa mundong ito, di ba sabi ng Bible, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Meaning to say, soul is more important than these things in this world. Amen? Sino dito ang madalas yung marami kang hinagpis sa buhay kasi hindi ko pa naabot yung pangarap ko, hindi ko pa naipatayo yung gusto kong bahay, hindi ko pa nabili yung gusto kong sasakyan, hindi pa ako nagka-boyfriend ng gusto ko nagkagwapo. Diba? Hallelujah. Diba? You keep on looking because you are not yet finding. There's still void in your heart and only Jesus can fill that through the cross. Amen? Hallelujah! Kaya nga po, nangyari sa kanila ito, no? Nakita nila sa katauhan, no? Nakita nila ang pagdating na ito ng Panginoon, katuparan na nakalagay sa mga salita ng Diyos mismo, no? At even John, no? Si John, because he's a Jewish. You know, mga Jewish people, they're very familiar with the Old Testament because they have it bago pa ang New Testament. Amen? At that time, by the way, sa early church, sa panahon na ito ni John, Old Testament lang mayroon. Amen ba? Kaya nang sinusulat ito, wala pa ang New Testament, sinusulat niya ito, sinasabi niya ang mga katotohanan sa lumang tipan. Tandaan niyo mabuti mga kapatid, sa layunin ng Diyos na mahayag sa atin, sabihin mo, mahayag. Yan lagi ang layunin ng Lord, mahayag, makilala, mapalalim kang lubos sa Kanya, lumalim ka sa Kanya, humigit ka pa. Kaya go for more knowing, go for more experience of Him. Hallelujah, amen? Yan ang pinakalayunin ng Diyos. So hindi po sa opinion ng mga tao, yung una nating pinakita sa atin kasi hindi sapat. In fact, hati-hati. Magtitiwala ka ba sa mga iba-ibang opinyon? Pangalawa, pinapatunayan ng salita ng Diyos, pero ang problema natin, hindi tayo nagbababad sa salita ng Diyos para pag-aralan kung sino talaga si Lord at patuloy naman lumago tayo sa Panginoon. So meaning to say, whenever you read the Bible, it is guaranteeing us na talagang lumalim tayo. Baka akala nyo, bakit tayo pinagbabasa nga pala ng Bible? Para maraming alam sa Bible? No. Not information, but rather transformation. You can only be transformed when through the Scriptures, you keep on knowing Jesus Christ, and that is your transformation. Not just information. Amen? Hallelujah! Kaya tanda natin mabuti mga kapatid, inspiration, no, madalas gusto natin inspiration, di ba? Sinong gusto lagi inspire, no? Yes, binibigay talaga ng word of God yan. But ang mas greater challenge is submission. Inspired ka nga, di ka naman sumusunod. Ang gusto pala ni Lord ng ganito, kaya lang sinusunod mo ba? Wala kang submission. Amen? Kaya nga, ito yung katibayan, mga kapatid. Di ba, may nagsabi nga, at ako, I think nasa YouTube pa yan, yung mayroon ako napanood yan na pinatunayan niya na si Jesus nandoon sa lahat ng 66 books of the Bible. In Genesis, He is ganito. In Exodus, He is the rescuer or the deliverer. In Leviticus, He is the priest. In Genesis, the beginning, di ba? In Exodus, He is the deliverer. In the image of
Moses, di ba? Amen, amen. Di ba? Hanapin nyo yan. Makikilabutan ka that every part of the scripture is the image of Jesus. Amen? Kaya tingnan nyo mabuti. Saang larangan, lalo na higit pa dito sa mga salita ng Diyos. Kaya pahalagan natin. Sabihin mo sa kata, pahalagan mo ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi yan ang nagpapalapit lalo sa iyo sa pagkakilala. Remember, ang pinag-usapan natin dito yung pagpapahayag ni Lord. Mga kapatid, saan pa ba ang pinaka-mabisa at pinaka-perfect way na mahayag si Lord? Sa Word niya mismo. In fact, the Bible is even telling us that the Word is Jesus. Amen? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. And He is also called the Word of God. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya nga, yung hamon sa atin, yung objective natin kung bakit nagpapahayag si Lord dito sa occasion ng Palm Sunday, pinakita sa atin dito that first sa mga tao, opinion. Pangalawa sa prophecy sa Bible. Amen? Kaya tandaan nyo mabuti mga kapatid, if you ignore God's Word, what? You will misunderstand God's Son. Amen? Hallelujah. Kaya nga ito si John, natutuwa ako na habang sinusulat niya ito. Sinusulat niya ito talaga to prove na talagang si Jesus mismo ang hinihintay nilang matagal na. No? Amen? Because he quoted this very familiar prophecy ni Zechariah. Amen? Hallelujah. Kaya tandaan nyo, parang mapa yan, di ba? Sinong marunong tumingin sa Google Map? Google Map. Di ba? Google Map. O, di ba? Pag tumingin ka sa Google Map, pero may mga nagkakamali ng direksyon, di ba? Ang tanong, sino may kasalanan? Yung mapa o yung naghahanap? Di ba? Naalala ko, may kakilala ako, nag-try siyang mag-Uber. Hindi ko nagkikwento kung sino. Excited siya. Pasado na siya. May application na siya. Nakapasa na siya. Nagsimula ngayon siya na mag-take ng order. Di ba? Kasi nag-over din ako eh. Ang unang munang pinapakita sa mapa, yung pagkukuhanan mo ng item. Di ba? Pag nakuha mo, magpipindot ka doon sa application na na-take na para ang gagawin ng application, ililid ka na ngayon sa delivery place. Do kung sino yung nag-order na uketsan. Ang ginawa nito kakilala namin, kilala ito ni EJ rin, sinundan niya naman. Kaya lang, na-confuse siya doon sa kasunod, na ang kasunod na mapa kung saan ka pupunta para i-deliver. Ang ginawa niya, pumunta sa isang building, lahat ng kwarto, dinurbel niya. Hindi niya binasa kung anong, hindi siya klarado kung anong number ng bahay. Buti na lang, sabi nga namin, naku, kung may nagsumbong na sa iyo, ipapapulis ka kasi nang-istorbo ka. Wala kaming order na ganyan. Sabi na, naubos na yon. Sa madaling salita, inabot siya ng 2 oras, hindi niya na-deliver yung item. Kaya sabi niya, ayoko na mag-Uber. Nakita niyo? Ngayon, ang point, kasalanan ba ng mapa? Amen? Hindi. Kasi hindi siya marunong maghanap sa mapa. Kung hindi mo makikita si Jesus, hindi kasalanan ng Bible. Hindi ka naghahanap sa Bible. Hindi mo pinag-aaralan. Alam nyo, dito lang sa pinag-aaralan na ito, ang dami ninyong na-realize, di ba? Amen? Ganyan ang salita ng Diyos, parang mapa ito. Andiyan na nilatag na, nasa iyo na lang na responsibility na hanapin para matukoy kung nasaan si Jesus dyan. Anong kinalaman ni Lord dyan sa buhay mo at sa buhay mo. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maraming ganoon. May sariling Bible, nakikinig sa mga mensahe, nag-aaral pa, may mga theology pa siyang alam. No?
pero namimiss pa rin. Hindi niya makita pa rin si Lord. No? Kasi kulang. No? Katulad na sinabi ko, information lang hanap mo, hindi transformation. Amen? Inspiration, hindi submission. Pag nabasa niyo sa Bible, sinabi ganito, obey me if you love me. Di ba nasabi ng Bible? You obey. Teka muna, Lord. Ibang usapan yan. Can I just love you? Di sabi ng Bible, if you love me, you will do what I say. Amen? Sino nagmamahal sa Lord? Sinusunod niyo ba si Lord? All the time? All the way? That's the challenge. Di ba? It's easy to say that you love someone. It's another way to prove it. Di ba? Ay, sample ko lang yun. Kung paano tumingin sa mapa. Hallelujah. Gambati ko dasay. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. So nakita natin, naghahayag si Lord, sa people. Gusto ni Lord ma-expose siya sa mga tao. Confused ate. Naghahayag si Lord sa prophecy, sa scripture. And last but not the least, the least. Ano po yun? I call that personal. So people, prophecy, and personal. Bakit ko sinabing personal? Kasi ito po kasunod po nating pag-usapan is the incomplete vision of the disciples. Who are these disciples? These disciples have been with Jesus for almost 3 years. It is very personal to them, di ba? Pero ang problema na naman, di ba, pinag-usapan natin yung problema sa Palm Sunday? Sabi kasi dito sa talata natin, at first, his disciples, what? Did not understand. Pero at least at first lang. Yan magandang balita, di ba? Nung una daw, yung mga alagad, kasi tinutukoy ni John dito, kasama siya, alagad siya eh. Di pa nila talos. They do not yet fully understand. Lahat daw ng yon. Lahat ng mga nangyayaring yon. Yung revelation ni Jesus na yon. When he rode on a donkey, entering Jerusalem, they do not yet fully understand that. Only, ano sabi dito sa, parang on a side note, parang side note itong verses 16. No? Only after Jesus was glorified, did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. What did you notice here? Of all people, though, of all testimonies, of all probabilities, ito yung mga alagad pa kasama doon sa category na hindi nakita yung revelation ni Jesus. Di ba? That's obvious. Let me tell you some example why I say that. Look, when he was arrested, or even before he was arrested, or during the time that he is going to trial na pala, when he was arrested, all the disciples, they flew away. Para may mga pakpak, nagliparan sila. They went away. Amen? Only John remained. John the Beloved. And while he was arrested, even Peter, the leader of the disciples. Okay, mag-ingat kayo mga leader, ha? Anong ginawa niya? He denied the Lord for 3 times, not just 1 time. That means, they did not understand the Lord yet. Kaya huwag niyo sabihin, ang tagal ko ng Kristiyano, kaya kilala ko na si Lord. Hindi nga. Hurabasaya. Amen? I've been with Jesus. In fact, Peter is the only one who walked on the water. But among the disciples, wala na dito si Judas. Nagpakamatay na nung na-aresto si Lord. Imagine mo, he was the one who denied the Lord for 3 times. Baka kayo, kung ngayon kayo nasa katayuan ni Peter, kung kilala ko na talaga si Lord, siya talaga ang, di ba? Siya pa nga nag-declare, naalala nyo. Ano ba sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sabi ni Peter na naman, agresibo, you are the Christ, the Son of the living God. Ang tindi ng pagkakilala na kung tutusin ni Peter. Pero sabi ni Jesus, hindi ikaw yan, Peter.
Ang Ama naghayag niyan sa iyo. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Gaano katagal kay Lord? Matagal na ba ako kay Lord? Batayan ba ang matagal ka na sa Lord? Kaya kilala mo na ang Lord? Marami akong kilalang mga Kristiyano, 20 years ng Kristiyano, wala pang nadadala kahit isang kaluluwa. Hindi ako dito nagpaparinig. Pero naririnig niyo ako. Sabihin mo sa katabi mo, kasi hindi ka bingi. That's right. Kaya tanda natin mga kapatid, even the super apostle Paul, sinabi niya, kaya nga nandun galing yung ating battle cry this year. Sabi niya, hindi sa narating ko, I'm still going. I'm going for more. Kaya tandaan niyo mga kapatid, ang kapahayagan ng Diyos hindi limitado, ang kapahayagan ng Diyos hindi nagtatapos. Walang hanggan yan hanggat hindi tayo nirarapture. Anong assurance mo na talaga nagpapatuloy ka, nagsisik sa Lord? Manatili ka sa Kanya. At ang gawain na pagsisik sa Lord para makilala mo siya, hindi ito one-time basis lang. It is a daily basis. Madalas natin, marami tayong mga awitin ng kanya. Araw-araw. Di ba yung mga kanta tayong araw-araw? Ano sabi ng Panginoon kay Joshua para manatili kang sa akin? Meditate on this word day and night. Walang tigil. Hindi ko mo sabihin, kabisado mo na ang Bible, nandun ka na sa katayuan, kilalang-kilala mo na ang Diyos. Hindi po, mga kapatid, tandaan natin mabuti ang pagkilala sa Diyos araw-araw. Amen? Marami tayong mga kantang araw-araw. Naalala ko yung araw-araw. Ano ba yun? Araw-araw. Kasiyahan. Araw-araw. Kagalakan. Araw-araw. O Diyos. Amen? Araw-araw na kaparaanan. Araw-araw naggawain natin. Kaya, tandaan niyo po, this is a great lesson for us. Even these disciples who was with Jesus for almost 3 years, he was there, they were there when they were called by the Lord when he started his ministry up to the very end. Hallelujah! And yet, they were among those people who misunderstood the revelation of Jesus. Wow. Kaya dito ang message ng Holy Spirit sa atin. You are not yet there. Ang life ng believer is to keep on believing. Keep on getting closer. Keep on devoting. Kaya may mga devotions tayo. Amen? Keep on seeking. Because yan po ang essence na pagkilala kay Lord. Naniniwala ako in my personal experience, ang dami ng tinuturo ni Lord sa akin, marami ng pinapaunawa si Lord sa akin, pero ang tingin ko, marami pa akong di alam. May ginagamit siyang ibang mga men of God din, na in-inspire ako na ipagawa sa akin, ang gusto niya ipagawa sa akin, and yet, hindi ko pa naabot pa rin yun, pero hindi ako tumitigil. Kasi alam ko ito ang daan. At tandaan niyo mabuti mga kapatid, ano dapat ang ating response dito sa truth na to? Hindi ka pwedeng magmalaki kung gaano ka nakatagal na born again. Kinakailangan bantayan mo ang sarili mo kung siya ang hinahanap mo araw-araw sa devotional life mo, prayer life mo. Nag-pray ka ba araw-araw? Nagbabasa ka ba ng Bible araw-araw? Amen? Hallelujah. Sinisik mo ba siya? Napagising mo pa lang sa mga Lord, salamat, may buhay na naman akong taglay, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na gabayan mo ako mula sa simula at hanggang wakas ng araw na ito. Tulungan mo ako sa aking pagtatrabaho. Hindi ako paglabas ko sa bahay na ito, hindi ako madaya ng kaaway, hindi ako, because the enemy, ang work ng enemy is to deceive any one of us. And he is trying to steal us, to kill us, and to destroy us from our relationship with Jesus. That's his ministry. But you know, the Word of God also tells us, if you draw near to Him, He will draw near to you. He's never hiding from you. He is just a prayer away every moment of your life. Amen? Develop that. That's why the Bible tells us, pray always. That is, maintain that communication because that is, yun yung buhay ng relationship natin sa Lord. Amen? Pag may mga nangyayari sa buhay mo, lagi mong
Sinaalang-alang, lagi mong iniisip, Lord, ano ang kahulugan nito sa iyo? Anong kahulugan nito sa buhay ko? Anong nais mo? May pahiwatig ka sa akin. Anong mensahe mo sa akin ito? Amen. Itong nangyari ito, iniwanan ako ng boyfriend ko. Anong ibig mo sabihin sa akin ito? Panginoon, bakit bumibigat ang finances namin? May pinapahiwatig ka ba sa akin ito? Ganyan mo tayong tumingin sa mga sitwasyon ng ating buhay. O iniisip natin, tsamba lang ito. Talaga kagagawan ko ito kasi... No, that is not the kind of life that God is wanting from us. Tandaan ninyo, in Him we live and move and have our being. Inawit pa nga natin yan, He is the center of it all. And the center of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Di ba? We are singing. And that is the fact, that is the truth. Let us make Christ as the center. It is the essence, mga kapatid. Because we are not yet complete until, sabi mismo ng Bible, hanggat hindi tayo na glorify din when He returns, when we are raptured, we are still kulang pa. Wala ka pa. Hindi ka pa nakakarating. Nasa daan pa lang tayo. That's why we keep on staying. We keep on committing. We keep on committing. Living in Him. Amen? Hallelujah! And it makes sense at the end of the day. Di ba pag may trials tayo, naalala niyo, sino nakaka-realize, pag may dumating ang problema, tapos na nanghawakan ka sa Lord. And after na matapos ka sa problema, may realization ka. Kaya pala. Di ba? That's the time that they realized that these things had been written. Di ba? Wow. Palapakan po natin ang Panginoon. He is revealing, brothers and sisters. He is revealing. And don't stop wanting Him. Hallelujah. And people, sabi ng isang paborito kong author sa A.W. Tozer. Sa line ito, naalala ko ito kasi nabasa ko ang book na The Knowledge of the Holy. What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. You know, in knowing God, anong ibig sabihin nito sa atin? Kung anong pumapasok, anong image mo sa Kanya, yan ang pinakamahalaga sa iyo. Kung ang tingin mo sa Diyos, Diyos na nagpapagaling, nag-exercise ka mag-pray sa healing. Kung ang mind mo nagsasabi ang Diyos ay mapagpatawad, hindi ka nahirapang humingi ng tawad because that is how you know God. Amen? Kung ang tingin mo sa Diyos, Diyos ng pagpapala, hindi ka naghihikahos. Pero kung ang tingin mo sa Lord kuripot, patay kang bata ka. Kung ano ang tingin mo sa Kanya, kung ano ang pagkakilala mo sa Kanya, kaya malagang mabasa mo ang mga salita ng Diyos para lalong makilala mo siya. Kasi kung anong papasok sa isip mo pag nabasa mo ang patungkol sa Kanya, yan ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Kasi diyan ka mabubuhay ayon sa nalalaman mo. Do you understand the point? Kaya kung anong mahalaga ba na dapat man, what is the most important thing that we need to have? We need to know the Lord regarding that. Confidence, assurance. Amen? Hallelujah. And I tell you, we can find that all in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya mga kapatid, you cannot fully understand Christ until you see Him through the cross. Kaya tingnan natin, it's not shortcut. Hindi pa yun ang panahon. Hindi pa siya talaga yung conquering king. He needs to pass the cross. Amen? Because, you know, even our privilege as Gentile, sabi mo sa katabi mo, you are a Gentile. Ano sabi ng Bible? There is no more slave or free. There is no more Gentile or Jews. We are one in Christ. Why? Because of the cross. That's why every privileges, every freedom, every benefits, every miracles that we can ask from God, it's because of His victory on the cross. Remember that, people. In fact, the very relationship that we had, it's because of what He has done on the cross. Amen?
Para tayo mag-encounter nito. Anyway, kung mag-encounter kayo, isa yan sa mahalagang topic sa encounter. Hallelujah. Kaya mga kapatid, this is the problem with Palm Sunday sa ating pinag-usapan. The view of the people, no, was insufficient. The voice of prophecy was ignored, no, inaliwala. The vision of the disciples was incomplete. Hindi pa nila ganap na intindihan. Although, kaya, ako nang naglalaro sa isip ko ito habang nagre-reflect ako kanina, yung proof ng revelation ng Lord from the people, from the prophecy, and from personal. Amen. Ang personal, it is the view of the disciples. They were personally in relationship with the Lord. Siguro, unlike the people, the crowd, hindi naman sila kasama sa talagang araw-araw na natuto. Amen. No wonder, iba-iba, hati-hati ang kanilang opinion. Kaya wala tayong lusot eh. Kaya huwag natin sabihin, kilala ko na si Lord. Hindi. Kilalanin mo pa siya. Amen? Wala pa. Hanggat hindi ka na-rapture, hindi ka nag-glorified, mayroon tayo pang lalakbayin na. Pero ang isang magandang balita sa inyo mga kapatid, the more you know Him, the more you will in love with Him. O, kanta rin yun. Gusto nyo, kantahin ko na naman ulit. Sabi nyo, tama na pastor. Nawawala yung anointing. Di ba may kanta tayo ng ganyan? The more I know Him, the more I'm in love with Him. The more I do not know. Di ba, nak? Tulungan mo si Daddy. Amen? That's still the danger today. Tandaan natin mga kapatid, know Him rightly, grow in Him deeply. That's why we have the system. Do you notice ang system natin? Sino ang nasa system? Sabihin mo sa katabi mo, are you in the system? Nasa system natin yan. Know Him rightly, save ka na. Naligtas ka na. Anong pangalawa? Grow in Him. Discipleship. May mga cell group na ba kayo? Nasa cell group ba kayo? Make Him known faithfully. Nag-witness ba tayo? That's the three things na talagang napatunayan mong hayag na sa'yo si Lord. Kasi alam mo ang importance na ginawa niya sa cross. That is for all people. Because all have sinned. Kailangan nilang malaman. Ipahayag natin siya. Mga kapatid, they missed Him, those people na pinag-usapan natin, when He came the first time. Do not miss Him in your life today. Let's all stand up. Oh, Father God in heaven, thank you, God, for this word. What a beautiful text, oh God, of the Palm Sunday that we have just witnessed today. Thank you, Lord, because time and time again, once again, you're reminding us, oh God, that knowing you is our primary task. It's not enough, Lord God, that we rely our understanding of you because of the opinion of the people. We need to agree with the opinion of the Scripture, the prophecy. And even our personal, Lord, we need to be more close to you. And that is the work of your Holy Spirit in us. The ministry of the Holy Spirit, you said that, Lord, when you taught your disciple, that He will remind us about you. And He will tell us everything about you. What you have taught. And thank you because we have that privilege right now, Lord. Because of the salvation, we have the Spirit of God. Ang pinakagawain ng banal na Espiritu sa ating mga buhay ay makilala pang lubos ang Panginoong Jesucristo. Yan ang pinakatrabaho niya sa atin. To know Jesus more. Hurabakanda. To treasure Him. To glorify Him. To worship Him. Oh, hallelujah. Father God in heaven, what a challenge that you have this message for us, Lord, today. What a beautiful time to reflect, Lord God, na ito ang simula, Panginoon, ng tinatawag na Holy Week na pinagdiriwan ng buong mundo, Panginoon. To remember what you have done on the cross for the realization of the gospel of God. And we thank you because of God, sa una palang araw, Panginoon, ng Holy Week, during this day on the Palm Sunday, mayroon ka na kagad mensahe sa amin.
Ang pinakalayunin mo, Panginoon, yung makilala ka ng lubos, hindi lang po, Panginoon, yung inisyal, kundi yung kabuuan ng layunin mo, na hindi ka lang naparito para maging hari ng mga hari, kundi naparito ka para tumbos ng kasalanan ng sangkatauhan, Panginoon. And salamat, O Diyos, dahil sinakatuparan mong lahat yan sa napakahalagang isang linggo ng huling linggo mo dito sa mundo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ama, at dalangin ko po, manatili ang mensaheng ito. Tanggapin namin ang hamon mo, Panginoon, na patuloy ka pa naming hahanapin, kikilalanin, dadakilain, sasambahin, hanggat kami nabubuhay. And when you return, Lord, that is the end, that is the finish line. And while we're not yet there, we will not stop. We will go for more. We give you back all the glory, Lord. In Jesus' name, amen. Amen.